Yes po. So sorry about that. Ano, there was just a health officer that came in. May ano lang siya sa vaccination card namin. So anyways, let me go back. So yan, the main strategy that the IT BPM sector applies is called end-to-end service or service level management. So in the past, we have already talked about service level management. Ano. So this might vary from one company to another. So kung ano yung mga important sa kanila na key metrics. Ano. So ayan, practical aspects of designing, implementing end-to-end service level management. So, yan. Ito yung SLA, yan. We've covered this in the past as well. Formal agreement between the client and service provider. So, there are 6 components, okay, which we have to look on. Performance management, quality monitoring and analyzing, metrics and reporting, productivity monitoring and control, professional development, and continuous improvement initiatives. So, let's start with performance management. Okay. So when you say performance management, yet it is a process in which an organization involves its employees as individual members of a group. So when you are an employee of a company, para ka na ring parte mismo ng company, no, wherein meron kang contribution. And when you say part, kasali ka dun sa planning, monitoring, developing, tapos periodically rating and then rewarding. So, ayan ano, what I would like to highlight here is yan, pag sinabi mong planning, ano ba yung work and setting expectations? So, nangyayari yan during the, di ba, pagpapasok ka sa company, may tinatawag tayo na orientation. Just like sa class, may orientation tayo, di ba, before we start the school year, before we start the subject, no? And then you continually monitor the performance, no? Develop the capacity to perform, and then yan, periodically rate performance in a summary fashion. Tapos, at each end of a period, let's say every 6 months, meron kang performance rating, titingnan kung ano yung performance ng empleyado, no? Sa government, meron kami every 3 years, tinatawag na NBC. So, yung NBC na yon doon chine-check kung ano yung performance ng mga empleyado, tapos titingnan kung pwede ka nang umangat ng rank, no? Like for example, instructor, magiging instructor 1 ka na, 2, 3, 4, tapos angat ka dun sa assistant professor 1, 2, 3, professor, ganyan, di ba? Pagka police naman, di ba, SPO1, SPO2, hanggang sa maging chief ka, mga ganun, ano? So, may mga rating system tayo na ginagawa para mag-rank up yung isang worker. So, ganun din naman sa, kahit sa private sector, ganun din naman na ginagawa, no? Magkakaiba lang ng mga strategies and styles ang mga company. And then, of course, you will be rewarded for your good performance, no? Kino-communicate din yan sa mga empleyado. Kasi it is a sort of a motivation for the employees na um, magtrabaho ng maayos. No? For your good performance, you will be rewarded. Whether it is financial reward, whether it is yan through a form of a promotion, magkakaiba yan eh. And again, kung hindi ko lang alam kung na-take up nyo na yung service culture, no? Or baka in the past, na ituro ko na sa inyo, na ang rewards kasi, ano yan eh, iba-iba yan, ano? May intrinsic, may extrinsic, no? So, merong tao na ang gusto niyang reward ay pera, meron namang tao na ang gusto niyang reward ay fame and recognition. So hindi mo pwedeng i-generalize yan and it has to be balanced. Okay? So yun yung mga nakapaloob dun sa performance management natin. And then of course, paano mo ba i-measure yon? Through metrics and reporting. So may mga metrics tayo. Again, hindi lang sa side ng employee but the operation as a whole. So kailangan ma-meet yung budget ng operations, kailangan ma-reduce yung waiting time. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo sa calls, no? Yung, di ba, for example, tumawag ka sa customer service. Tapos may maririnig ka na prompt na, please stay on the line.
while waiting for an available representative. So, kunwari sa Smart, tawag ka kasi gusto mo ipaayos yung internet mo. No? So, kapag matagal ka na nandun, tapos nag-hang up ka na may-measure pa rin nila yan. Abandon rate ang tawag doon. So, ganun din dati na nasa BPO ako. Kailangan mapababa yung abandon rate. So, paano mo mapapababa yan? By making sure that the agents ay hindi nagbababad sa call. Bibilisan nila yung mga tawag nila. Like kada customer, kailangan average 3 minutes lang per call. Ganun, And maiwasan yan kung alam mo mismo yung mga processes, hindi ka paligoy-ligoy, hindi ka na nakikipagkwentuhan sa customer, talagang straight to the point ka na. So, yan. Ito operational budget, magkano ba yung sahod na agent? Yan, cost per seat. Or kung hindi naman per seat, let's say per hour sila, magkano bang per hour nila? Kung nasa sales naman, per transaction, kada benta, doon sila kumikita. Reduce repeat transaction. So, ayan, first call resolution. Hindi na nauulit yung trabaho. Okay? Kasi kapag tawag ng tawag pa yung customer, nare-register yan kunwari, Jason, tumawag, itong number. Automated na yung process ng pag-check whether nakailang beses na ako tumawag. So, ang tawag doon, first call resolution or resolution rate. Pag maraming beses ako tumatawag, ibig sabihin, yung mga previous calls ko, hindi binibigay sa akin ng agent lahat ng kailangan ko. Kaya, pabalik-balik ako, tawag ako ng tawag. Okay? So, yun, iniiwasan yun sa mga BPO. Dapat, first call resolution tayo. Okay? Lahat ng kailangan niya or yung na-anticipate mo na magiging problema niya, sabihin mo na kagad para wala na siyang maging problem. Okay? Increase responsive. Mali yata to. Increase response rate, siguro to. Turnaround time. Quality of service provided through customer contact. So, kailangan mabilis yung turnaround time. Hindi ka nagpapahintay ng matagal sa customer mo. Tapos, ayun, be responsive. Sa mga calls nga sa BPO, meron tinatawag na bawal yung dead air. Pag sinabi mong dead air, yung for example, sinabi ko, ma'am or sir, can I put you on hold for a minute? Okay, sige. So, umaandar na yung minuto mo nun, yung kada segundo. Tapos, yung customer, iniwan mo na naghihintay ng mga 15 minutes na sobrang tagal nun, kasi for someone na nasa telephone lang or nasa cellphone, wala naman siya nakikita naririnig niya lang yung boses mo. Kunwari, pinut mo siya on hold, naka-background music lang. Ang feeling niya parang sobrang tagal na parang ang tagal-tagal niya na naghihintay dahil wala siyang nakikita. Okay? Hindi transparent, hindi kagaya ng pumunta ka let's say sa isang store. Pagka nag-aantay ka, medyo malilibang ka kasi may mga ibang gagawin Tsaka nakikita mo yung pila na umaandar. Hindi kagaya ng pag sa telepono, wala kang marinig, So, naka-blank lang. So, yun, binabawasan dapat yun. Kailangan lessen the dead air. Yun yung tinatawag nila. Increase lead generation. So, leads generated per hour if it is an outbound process. So, pag sinabi mong outbound, tayo ang tumatawag sa customer, kailangan maka-generate tayo ng leads. So, pag sinabi mong leads, referrals yan. So, kunwari, hindi ka bibili, can you refer me to someone who would buy? O sige, tawagan mo si ganito, kaibigan ko yan, baka interesado siya. So, lead yun, So, yun naman, more on sales, yung leads generational na metrics na yan. So, itong mga itong 5 na to, these are some operational goals and it may vary from one company to another. So now, let's go to limitations of SLA. So, minsan, ang nagiging problem naman, kailangan din tandaan dito ng companies, na kapag kayong agent masyadong nakakahon dun sa SLA, parang nawawala naman yung human side nila, nawawala yung empathy. So, dapat babalansin yun ng agent. Hindi pa pwedeng hindi kasi kailangan ko ma-meet yung target ma'am, magti 3 minutes na tayo, may kailangan ka pa ba? Pwede mo bang gawin yun sa customer mo? Hindi, di ba? So, syempre,
may mga um, exemptions, no, to the rule. There will be always be exceptions to the rule. So, kunwari, talagang feeling mo kailangan ng customer yung assistance mo. So kahit lumampas ka ng 3 minutes, walang magagawa. Ganun eh. Binabalanse mo kasi ang hinahabol mo naman first call resolution, di ba? So magmamadali ka nga, kung mamadaliin ko, tatawag naman ulit tong customer na to. So wag na lang, ano, kumbaga tapusin ko na lahat ng kailangan niya ngayon, ano, while putting in mind yung speed. So example yan, ano. So may mga limitations din daw ang SLA, like customer focus, overemphasis on efficiency, lack of sub-process metrics, no. So kailangan balansehin yan ng mga agents. So next, let's go naman to professional development under the 6 components, no. So when you say professional development, this refers to skills and knowledge attained for both personal development and career advancement. So remember, kanina sabi ko, hindi naman lahat ng mga employees, no, in a company ay after sa monetary. So of course, basic yan, gusto natin ng monetary compensation, ano. Pero minsan kapag bata pa, like kayo, no, pagkatapos nyo graduate, magtatrabaho na kayo, hindi pa super masyado important sa inyo yung palakihan ng sahod eh. Kumbaga, ang gusto nyo muna is to prove yourself, no? Kaya yung iba, ang habol nila professional development, no? Umangat kagad sa pwesto kasi alam nila na kapag na-promote ka, doon na papasok din yung pera eh, na when you get promoted. So, very important yan, personal development, career advancement, no? So, value lifelong learning and a sense of moral obligation to maintain and improve professional competence, enhance career progression, keep abreast of new technology and practice, or to comply with professional regulatory organizations. So ito, no, ito quickly share ko lang, may mga students nga ako na, mga alumni na, no, minsan nagme-message pa rin sila sa akin, no, nakikipagkamustahan. Meron akong student na 3 years na siya nasa bangko. Tapos feel niya parang medyo stagnant na, no, na parang hanggang doon na lang siya. Nararamdaman niya kasi parang hindi naman siya priority ng boss niya. Or pag may pumapasok na bago, yun yung nabibigyan ng chances to be promoted. So, minsan, yung mga ganung factors, nakaka-affect yan sa moral ng isang tao, no, na yes, may pera nga ako dito. Okay, masaya ako sa mga katrabaho ko, mga kasama ko. Pero again, at the end of the day, hindi naman tayo pumasok sa trabaho para makipagkaibigan, di ba? We went to work, of course, to make money, no? And yung pag-advance ng career mo, pag kaka-promote mo, also translates to more money. No, in the long run, yun din ang katumbas niyan eh. Kasi pag na-promote ako, yes, marirecognize ako at mas lalaki yung ano ko, no? Earning potential ko. So, minsan, may mga ganyan cases na pagka nararamdaman ng tao na wala na siyang chance na ma-promote doon, maybe because of yun nga, hindi siya kursunada ng boss niya o di kaya walang opportunities to be promoted, mas, kumbaga, you are a small minnow in a big ocean. No, ang laki ng company. No, tapos nahit kumbaga ang daming mas malalaking isda kaysa sa iyo. Small fish, big ocean. So syempre mas mauuna yung mas malalaking isda kaysa sa iyo, 'di ba? So pagka ganoon na nararamdaman nila, aalis sila, 'di ba? Lilipat sila ng company where they might see a potential to be promoted. O bakit lumipat ka dito? Bagong company lang to ah. Yung pinanggalingan mo, established na yun. Kaya po ako lumipat dito kasi since nga bagong company, I will be part of the tinatawag nilang pioneer. Ako yung isa sa mga mauuna. And syempre, pagka ikaw yung nauna, nasa iyo yung mga chances to be promoted. No? So baka hindi nyo pa siya masyado maintindihan ngayon, pero pagka nag-work kayo class, maintindihan niyo yung mga ibig kong sabihin, ano. So, yon yung mga ganong factors minsan nakakaapekto yan sa influence ng tao, no, whether to stay or leave a specific job. So yan, personal development, career development, no. So ito yung mga approaches to personal development.
So minsan kailangan niya personality din ang ma-develop, no? Kasi minsan hindi siya skill problem eh. Alam mo, magaling siya bumenta or magaling siya talaga makipag-usap, maganda yung accent niya. Hindi siya wrong grammar, hindi wrong gramming, sabi nila. Kumbaga magaling magsalita, pero ang problem niya is personality and attitude, no? So, yun, kailangan mo rin ma-address yun. And maraming paraan, no? Case study, consultation, coaching, yung kakausapin mo yung tao, no? May mga community kayo, no? Within the workplace, no? Ito yung community ng mga mahilig sa basketball, o di kaya ito naman yung community ng mga mahilig sa movies, mga ganun, ano? So, may kailangan, kumbaga may circles within the workplace. So, study, mentoring, reflective supervision, so, technical assistance, so on and so forth. So, yan. Quality monitoring and analyzing. So, pag sinabi mo naman quality monitoring, this is being performed by key people, ano? And certain processes in place. So, meron na tayong mga sort of parang tinatawagin natin itong mga certifications, no? Na kapag meron ka nitong certification na to, of course, bragging rights yun ng company mo and mas pagkakatiwalaan yung business mo dahil meron ka nitong ganitong certification. So ano ba yung mga yun? Ano? So first, yung TQM, I don't know if you have taken this subject already, pero meron ganyang subject, ano? TQM. Nagturo din ako nito eh. When you say TQM, this is a management system or approach to long-term success through customer satisfaction. So, ang pinaka-important sa TQM is satisfaction ng mga customers. Okay? Totoo naman yun eh, kahit sa ang business, no? Pag masaya ang customer mo, babalik-balik sila. I-refer ka nila sa mga kakilala nila. And that would translate to more business. Okay? So, kahit sa ang business yan, BPO, banking, IT, healthcare, important yung TQM na tinatawag, ano? Or yung concept of total quality management. So, all members of the organization participate in improving processes, products, services, and the culture in which they work through the use of strategy, data, and effective communications. To integrate the quality discipline into the culture. So yun ang mahalaga, yung kultura. Ano ba yung kultura ng trabaho? Eh kunwari, culture ng business nyo, petics. No? Mga tao, tatamad-tamad, mahirap yun. Ano? Kailangan merong discipline mismo na naka-embed doon sa culture ng business. So, yung TQM na yan, marami siyang spheres within. Ano? Yan, focus on customer, yung employee mo, i-involve mo sila, no? You ask for their feedback, no? Make them feel that their voices are heard. Process-centered tayo, hindi yung kung ano-anong gusto ninyong gawin. Feeling ko ito yung maganda. Hindi, sa tingin ko ito yung maganda. Hindi, meron tayong isang proseso eh. Bakit kaya ihiwalay? Yan nga, ito yung nakalagay eh. Process, no? Sundin natin yan. Integrated systems, no? Strategic and systematic approach, decision-making based on facts. So yan, hindi yung opinion lang or kung ano yung naisip ko or hula ko. Hindi ganun, ano? Kaya nga, very important yung facts eh. And dyan, nanggagaling yung tinatawag nating data. Business analytics, no? So may mga numbers. So bakit mo naisip na mag-pull out ng mga tao? Hindi kasi based dun sa data natin, every year, pagka January, mababa na ang sales. So, pag mababa na ang sales, lalaki yung overhead natin if we will maintain the same number of people in quarter 4. So, ang gagawin natin, babawasan natin yung tao natin, right? So, yan. Based on facts, no? May mga numbers ka. Communication, and then continuous improvement. Okay? So, yan. Itong continuous improvement by itself, it's also called Kaizen eh. So mamaya madadaanan natin yan. Ano? Another would be ISO 9001. Ang BSU ay ISO certified eh. No? Kaya nga ginagastusan niya ng school pagka magpapa-certified tayo. No? Kung matatandaan ninyo, nitong mga nakaraan, meron kami yung tinatawag na accreditation, di ba? So may accreditation tayo. Sa accreditation, malalaman mo kung anong level na ang school. Level 2, level 3, pinakamataas ata is level 5.
So ano yan, joint effort yan ng mga teachers, students, stakeholders. Ini-interview tayo ng mga accreditors, so on and so forth. And then parang ganun din yung ISO. Pero yung ISO, hindi lang siya sa academe. Sa lahat ng uri ng fields yan. Kaya minsan makikita mo may company or brand nakalagay ISO certified. Pinagmamalaki nila yan. Kasi kapag ka ISO certified ka, ibig sabihin, ikaw ay compliant sa international standards for quality. So kunwari food, sumusunod ka sa international standards, no? Maayos yung delivery nyo ng food. Walang waste, walang mga kung ano-anong issues, no? Sa atin naman sa teaching sa BSU, ibig sabihin sumusunod ang BSU sa standards in teaching. Of course, syempre may makikita ka once in a while ng mga issues. Pero most of the time sinusunod, no? Kumbaga meron tayong quality na kailangang ma-meet kasi itong quality standards na to ay international, ano? Pang buong mundo 'yan. Diba? So, models for quality assurance in design, development, production, installation, and servicing. So yan, pagka meron kang ISO certification, pinagmamalaki ng mga company yan, ano, nakalagay yan sa mga, wait, tingnan ko kung mailalabas ko dito yung ano, Bulso ISO certificate. Yan. So share ko to mabilis lang, ano, para makita ninyo. Ayan, oh, example, di ba? BSU, pinagmamalaki niya, o kami ay ISO certified. Okay? Noong 2017, tayo ay na ISO certified. So, ibig sabihin, sumusunod tayo sa quality management systems internationally. Okay? Meeting towards expectations and delivering satisfaction. Okay? Through the efforts of our university president and the entire Bulso community. So, yan, ano? So, when you have that badge, parang, again, bragging rights yan and assurance sa mga tao na kami, hindi kung ano lang, parang kung ano lang maisip namin na ituro, o di kaya pinapagraduate namin kahit hindi naman nag-aaral yung mga bata, hindi naman gano'n. Kumbaga talagang may standards tayo na sinusunod. So ganun din sa mga private companies, no? Parang seal of approval yan. Okay? Next, we have what we call as Six Sigma. Yung Six Sigma naman, ito, ang kumukuha nito ay not necessarily the company but the employees. No, yung mga employees, lalo na pag high-ranking officials, kailangan sila ay Six Sigma certified. No? Anong ibig sabihin nun? Itong tao na to, kailangan, pagka sinabi mong siya ay Six Sigma certified, marunong siya sa operations management. At ayan, no, define, measure, analyze, improve, and control. Yung DMAIC na tinatawag, DMAIC. Naalala ko na nasa BPO ko, yung mga boss ko, ganyan palagi ang atake sa mga problema, sa mga issue. Ano yung problema? Define. O gaano kalaki yung problema? Measure. O analyze, ano bang pwede nating gawin? Improve, okay, let's improve it. And then control, isusupervise. Tapos cycle, ulit na naman sa define, no? Kaya paikot siya. It is a set of qualitative and quantitative techniques to systematically improve processes by eliminating defects. Eliminating defects and process variations. So yan. It is a byproduct of decades of quality improvement methodologies such as statistical, process control, total quality management, and zero defects. So, ang kumukuha again ng Six Sigma ay yung mga tao. So, kunwari, ikaw ay vice president ng isang company or you are a COO, CFO, CEO. Kumbaga, ano mo yan notch sa iyong resume kung ikaw ay Six Sigma certified. So, it starts with the yellow belt. Yun yung pinakamababang level of Six Sigma. Parang ano siya, martial artist, no? May yellow belt, may green belt, pinakamataas yung black belt. No? So,
Pagka high-ranking officials, mas maganda kung ikaw ay Six Sigma certified or mas malaki yung chance mo ma-promote kung ikaw ay Six Sigma certified na worker. So para ka ring nag-aral niyan, ano, para ring nag-take ka ng masters or PhD, no? So you study it, tapos may at the end of it, may hihingin sa na specific output galing sa company mo. So gagawa ka ng mga process improvements at ipapakita mo sa kanila, no, na doon sa project mo na improve mo yung certain aspect. Okay? And then when you graduate, ka-awardan ka nila ng belt. Okay? So, yan. Yellow belt, understanding the basics. Green is lead or support projects. Black belt, lead and manage projects. And then master black belt, ikaw na yung magko-coach, consult, and lead of the project. So, yan. So, baka kayo, in the future, pagka mag-work na kayo, lalo na kung private company kayo, mas magandang kumuha kayo ng ganito, no? Six Sigma certification. So, ayan. So, ito, napag-usapan na natin, ano? Process variation is an obstacle. Okay, continue focus on reducing process variation. So, ibig sabihin kasi process variation, pare-pareho lang sila ng output, pero iniba-iba mo pa yung proseso, no? So, bakit hindi mo na lang pag-isahin, right? Kasi pag iniba-iba mo, mas dadami pa yung ano natin, expenditures natin, yung gastusin. Eh pare-pareho lang naman sila ng ginagawa, 'di ba? So yan. Business processes must be analyzed. Effective problem solving can be achieved by data-driven decision making. So yan. So ngayon, punta naman tayo sa productivity monitoring and control. So yan, employee productivity, amount of outputs usually regulated by requirements and quality which can be produced by employee per period of time utilizing the given resources. Okay? So, kailangan yung employee daw productive and then ito yung guidelines for monitoring employee productivity. So, yan, di ba, kagaya ngayon, time of pandemic, tapos karamihan ng mga trabaho, remote. Eh dati mabilis mo lang makita kung productive yung employee mo. Eh maglalakad ka lang sa office, no? Yung tawag nila doon ay management by walking around or MBWA. Ngayon hindi mo siya magagawa eh kasi virtual, no? Nagtatrabaho sa bahay yung empleyado mo. So ano bang malay mo kung kumukuya ko yan diyan, nakahubad, no? Tulog, 'di ba? Hindi mo malalaman, no? Kaya mas naging advanced na rin yung ways to measure employee productivity. May mga virtual tools para malaman mo, no? Whether it is naka-open cam o di kaya at any time pwede ka mag-join dun sa call ng customer at saka na dati nung time namin pwede yun eh. Shadow ang tawag dun is shadow monitoring ano. So parang tinatap mo yung linya, nakikinig ka dun sa conversation nila. So alam mo kung may ginagawang kababalaghan yung empleyado mo no with their customer. So, yan. Ngayon, pwede rin yung mga ganyan, no? Lalo na't advanced naman na yung technology natin ngayon. Eh. Pwede kang mag-join. Kunwari, nasa bahay nga siya nag-work, pero required na naka-open yung camera. Tapos, during their call, pwede kang makinig no, kung ikaw yung boss or quality assurance. So, yun. Examples yun of employee productivity. So you measure, you compare, you identify, and then after that, of course, you give feedback to the employee. So, oy, Jason, kanina nakinig ako ng call mo. Ang tagal mo hinold yung customer. Ano ba ginawa mo? Ay sir, kasi kumain po ako. Ganun. Mga bawal yan. No? Iko-coach mo siya, hindi pa pwede yan. Kasi dapat ang handling time natin per customer ay 3 minutes lang. Pero ikaw, ginawa mong 10 minutes, no? Dahil nag 10 minutes ka, daming nag-aantay na customer sa linya, right? So, yung mga ganyan, ano? Examples yun. So, now, continuous improvement initiatives, ano? Sorry, medyo mabilis, ano? Kasi, again, kailangan kong tapusin itong module 5 para next meeting, module 6 na tayo, no? And then we will have our finals. So, now we have this 5S process, no? Ito naman, this originated in Japan. So again, sabi ko nga sa lahat ng mga majority of my classes, no. When you talk of discipline at work,
pinakang model ang Japanese, ano? Kasi talagang pag sinabi mong trabaho, maayos na trabaho. At saka tayo, 'di ba, yun ang impression din natin. Pagka nanggaling sa Japan, matindi ang quality niyan, ano? It will last for a lifetime. Kaya nga 'di ba maraming 'di ba, for example, nagpunta ka ng ano, mga surplus. Japan surplus. Bakit Japan surplus? Kasi alam natin na pag galing Japan, matindi ang quality eh, no? Yung tinatapon nila sa atin, pwede pa nating gamitin. Ano, eh, mga Pilipino kasi sanay sa second hand eh. Sa Japan, hindi ganun, no? Puro first hand sila. Pagka may konting defect yan, tapon na kagad. Eh, naalala ko, nung bata-bata pa ako, nakabili pa nga ako ng second hand na ano eh. From Japan surplus na Game Boy. Gumagana pa, no? Ang problem lang niya, may basag lang siya na konti dun sa, ano niya, case niya. Siyempre, pag bata ka, wala kang pakialam sa ganun. Basta gusto mo lang laruin, di ba? So, that's just one example. Pag pumunta ka ng mga Japan surplus, I don't know kung kayo ginagawa nyo rin yan or sinasamahan nyo yung parents nyo, no? Marami kang makikita dun, mga second-hand items, mga ayos pa, di ba? Kasi nga, ang training sa Japan, when they manufacture something, talagang quality, no? Hindi siya kagaya no sa China na medyo cheap yung quality. Pero mababa naman ang presyo. Sa Japan, mahal, but you can expect awesome quality. No? And yan, mga byproducts yan ng kanilang mga processes at work. Like itong tinatawag natin na 5S process. Okay? Yung 5S process na translate din sa English as 5S din para matapatan, ano, is Seiri, Seiton, Seiso, Seikatsu, and Shitsuke. So, ayan, no? Seiri is sort, Seiton is shine, Seiso is setting it in order, and the Seiketsu is standardize, and Shitsuke is sustain. So, itong 5S na to, ang kanilang sinusunod, ano, to make sure that their products are of high quality. Improves the safety, decrease downtime, raise employee morale, identify problems more quickly, and develop through control and visibility. So, sa trabaho, again, ina-apply nila yan. Ano? Pag sinabi mong sa IRI, anong example ng activity nun? Tidiness, kailangan malinis. Kung meron sa inyo na, di ba, sa school, ginagawa natin yung CLAYGO, clean as you go. Sa restaurants, di ba, ginagawa din yan. Very important nga sa restaurant yan, CLAYGO. Kasi lalo na ngayon, ano, ma-videoan lang or ma-picturean. Ayun, dugyot naman nung McDonald's na yun. Nakita ko, may buhok doon sa ano. 'Di ba? Kaya kailangan pag mag-ano sila, 'di ba, naka hairnet, no? Naka gloves, may face mask na rin, ano? Kasi kailangan tidy, malinis, no? O di kaya may fast food ka tapos pakalat-kalat yung mga basura dun sa loob ng ano, 'di ba? Hindi pa pwede 'yon, no? Throw away all rubbish and unrelated materials. So kailangan may impression ng mga tao na malinis ang ating pagkain. Seiton, orderliness, no, set everything in its proper place for quick retrieval and storage. So dapat meron proper orderliness, no, kahit saan. Kagaya niyan ngayon, pag pupunta ka ng mall, nakalagay may arrow, dito ka lang pwede maglakad. Pagka sumasaliwa-saliwa ka, sisitahin ka nung security guard, doon po tayo kasi isang direction lang para magkaroon ng proper social distancing. Sa trabaho, ganun din, ano? Pagka dito, ito yung incoming, ito yung outgoing, huwag mong halu-haluin, no? Alam ba ninyo yung FIFO? FIFO? Na encounter nyo na ba yun sa siguro mga nag-work or ano? Pag sinabi mong FIFO, first in, first out. So siguro kung meron dito nag-work sa fast food, alam nila 'yan, ano. Pag sinabi mong first in first out, for example, ito yung in-order natin na chicken, no? Kailangan may nakalagay na date 'yan, no? Ito in-order ito noong January 23, no? May dumating na another batch ng January 24. Inuna mong lutuin 'yon, yung January 23 hindi mo pa naluluto. Mapapanis 'yon, right?
So, kailangan first in, first out tayo. Kung ano yung unang dumating, yun yung una nating ipe-prepare. Okay? So, yan, may order yan. Ano? Say so, cleanliness. No? Cleans the workplace. Everyone should be a janitor. No? Ganun dapat. Lahat nagtatrabaho, lahat. Hindi masamang ano yan na parang, janitor ka, mababa. Hindi ganun, ano? Ganun ang mentality ng mga Japanese, kaya nga very disciplined sila eh. Lahat tayo dito janitor. No? Lahat tayo contributor sa paglilinis. Or ang paglilinis ay hindi lang trabaho ng janitor. It is everybody's job. Okay? Seiketsu, standardize. Standardize the way of maintaining. Yan, so, even up until now, cleanliness pa rin. Ano? Kaya makikita mo talaga Japan, wala kang makikita masyado sa kanila na madumi yung dugyot, hindi ganun. Malinis talaga sila. No? And pagka nakita mong malinis yung workplace, asahan mo, maayos din ang quality niyan. Kasi yung maliit nga ng mga bagay na paglilinis, ginagawa nila eh. What more dun sa quality ng produkto nila, di ba? Shitsuke or discipline. No? Daily, make it a way of life. Also means commitment. So, disiplinado. Okay? Pag sinabing 8 a.m., 8 a.m., nandyan na yan. No? Talagang, hindi yung 8 a.m., ay sir, nasa pa po ako, traffic. Darating ganung oras na hindi siya disiplinado sa trabaho niya. Ito naman yung Kaizen, no? Pag sinabi natin Kaizen, Japanese management concept for incremental or gradual continuous change improvement. So, Kaizen is continuous improvement. No? Kumbaga hindi ka hihinto na, ay, dumating na ako, okay na ako, ganito na ako eh. Hindi. There's always another challenge for you to overcome. It is a way of life, a philosophy assuming that every aspect of our lives deserves to be constantly improved. Kai means change and Zen means good. Okay? So good change or change for the good. Okay? So yan, no? Elements of Kaizen. So brainstorm, standardize. So parang demake din siya, no? Sa lean. You measure, you compare, you innovate, you standardize again, and then repeat. So paikot-ikot lang siya. It is a continuous cycle. So quality, effort, involvement of employees, willingness to change, and communication. So kunwari, sa fast food, meron tayo tinatawag gold standard. Maayos yung burger, walang sunog, yung patty, hindi overcook, hindi undercook, tama lang, Hindi masyadong marami yung asin, okay, tama yung dressing, hindi panis, mga ganun, So, you always look for the best, and then even if you have reached the best, hindi ka hihinto. 'Di ba sabi nga nila, don't rest on your laurels. Na kapag nakarating ka na sa, ay, okay na ako. Ako na ang pinaka magaling sa buong team namin. Pagka nag-rest on your laurels ka, magugulat ka na lang, mauungusan ka na nung isa kasi nagpahinga ka eh. No? Siya, ginamit niya yung time na yon to innovate. Okay? So, ganun din sa trabaho. Tingnan nyo yung Nokia. Naalala ba ninyo, class? Or nakagamit na ba kayo ng Nokia na cellphone? I don't know kung inabot nyo pa yun, Pero there was a time na yung Nokia is the most dominant phone in the world. Okay? Pero nagpahinga siya eh. Ang ginawa niya kasi, nakita niya, hindi, marami nang bumibili ng Nokia. Hindi na siya nag-innovate. No? Tumigil na siya dun sa mga 3310. Wala nang masyadong innovation. No? Basta't pinapalit-palitan lang nila yung mga pangalan, babaguhin yung casing, pero pare-pareho ng features. Nagulat na lang sila, biglang andyan na yung Samsung, andyan na yung Apple. So, wala na, naungusan na sila, di ba? So, kailangan you continuously improve. No? Do not rest on your laurels. Yun yung pinakang gist. No. So, another would be lean. No? Continuous improvement din to. Process of management framework and methodology derived mostly from the Toyota production system. So, the Toyota way, sabi nga nila, aims to optimize the flow or speed of producing goods and removing traditional 8 deadly waste. Itong lean, pag sinabi mong lean, parang lean meat.
Ano yung lean meat? Wala masyadong taba, no? Lean, hindi naman payat, no? Sakto lang. Tama lang yung katawan niya. Sakto yung meat, no? Parang sa tao din, pag lean yung katawan mo, hindi ka mataba, hindi ka naman sobrang payat, no? Just the right body. So, ano ba yung 8 deadly ways natin, no? Tingnan nga natin itong mga to. Over defects, no? Kailangan walang defects yung mga ginagawa natin. Waste from a product or service failure to meet customer expectation. Ano pa? Overproduction, no? Sa parang concept yan ng economics eh. When there's an oversupply, the demand goes low. Kaya kailangan sakto lang yung pa-produce natin. Huwag yung sobrang dami, no? Do not overproduce. Waste from making more product than the customer's demand. Tatapatan mo lang yung demand, ano? Minsan nga ginagawa ng iba, binababaan pa nila from the demand para magkaroon ng mas mataas na demand. Kagaya niya, no? Ubus na yung Biogesic, no? Yung mga paracetamol. So ano nangyari sa mga tao? Nagkakandara pa sila, no? Nagkakaroon ng um, shortage. Kasi kabaliktaran. Surplus, shortage. Shortage. Tapos na-amplify na siya through media and all. Kasi walang overproduction. Ano? Talagang sakto lang ang meron. So maganda rin yun ano, in a way. Kasi mababawasan yung waste mo. Okay? Waiting. So yan. Yan ang isa sa mga inaddress ng government in the past. Kaya nga ang mga government offices walang lunch break. Okay? Kasi ginagawa ng mga tao, lunch break, wala pang 12, nag-lunch na, tapos babalik, lampas alauna na. Sobra-sobra. Kaya yung mga tao, tagal nila nag-aantay, right? Ang waiting is waste eh. Gaantay ka, waste of time yan. Ano? Hindi lahat ng tao maraming oras. Okay? May mga tao na mahalaga ang bawat oras sa kanila. So kayo, baka bata pa kayo, no? Pero I'm sure time is very important sa inyo dahil you are responsible students, no, working in your academics. Pero kuwari, mga tambay, walang problema sila sa oras nila, no, kahit nakatunganga lang sila maghapon, no, patingin-tingin lang sa paligid. Sa atin, hindi pa pwede yan, di ba? O kailangan 7 a.m., gising na ako kasi may class ako ng 8, no, kailangan nakapag-breakfast na ako. After yan, may second subject pa ako, may deadlines pa ako nahabulin, no? So, ganun, very important sa atin yung time. So, you have to keep that in mind na ang customers natin, mahalaga sa kanilang oras nila. So, wag natin silang pag-aantayin ng matagal. No? So, yan. Waste din yan ano, sa concept ng lean. Unused talent. So, yan. Meron kang ang dami mong hinire na employee, hindi mo naman sila ginagamit lahat. No? Yung iba, nakatambay lang. No? Sa BPO, maraming ganyang case eh. Kasi, again, walang security of tenure eh. Kunwari, nag-pull out bigla yung client. So, ano mangyayari dun sa mga tao? Nakatunganga lang sila. Dapat, mabilis kumilos ang HR nun. Okay, mawawalan kayo, mag-end ang contract nyo ng ganito with this service. So, gagawin namin, after nito, magte-training na kayo, no? Per batch. Kasi ililipat na namin kayo or ta-transition kami dun sa bago ninyong business. So, remember, di ba, nabanggit ko sa inyo in the past, ang call centers, ganun ang mga setup nila eh. Within one company, kunwari, Teleperformance, maraming mga doon, businesses from different parts of the world. So, pwedeng today, agent ka ng AT&T, sa mga sunod na buwan or next year, iba na naman ang mo. Kasi, kunwari, nag-decrease sila ng tao or nag-pull out yung company. Ikaw, hired ka pa rin nila. Employee ka ng Teleperformance. Pero pwede kang ilagay sa iba't ibang mga programs. Okay? Transportation. Yan, wasted time. Kaya nga makita nyo yung mga truck, anong oras ba sila umaalis? Dun sa oras na walang truck ban. Yung mga oras na wala masyadong traffic, gabi, no? Gabi mo makikita yung mga truck sa NLEX kasi kino-compute na rin nila yan eh. Alam nila, traffic sa umaga, no? Additional gasolina yan. Ang truck, syempre, mas malaki yung gas consumption yan. Babayad pa tayo ng toll fee, babayaran mo yung pahinante, yung nagda-drive ng computed lahat yan, ano? So, even itong transportation, properly coordinated yan. No? Nakaschedule yan ng maayos.
Okay? Inventory, waste resulting from excess products, no? Meron kang mga produkto, wala namang silbi, no? It only accumulates dust. Pagka ganyan, i-dispose mo na, no? Next, wasted motion. Yan palagi sinasabi yan ng mga matatanda, no? Bawasan mo yung mga wasted motion, no? Kasi you treat your body as if may limited energy ka rin for the day. Eh kung ano nung ginagawa mo, no? Kunwari, ginawa mo, record ng TikTok mo, no? Instead na, sa workplace ka, TikTok ka ng TikTok. Magdating na, pagod na ako. Paano kasi ang dami mong ni-record na TikTok na sayaw ka ng sayaw eh. No? So, pero that's just an example, ano? Pero motion is also, para sa kanila, ganyan kadisiplinado mga Japanese, no? Do not waste your motions, no? You reserve your energy for work. Okay? And then extra processing, waste related to more work or higher quality than is required. So, kasi kapag ka magdadagdag ka ng additional steps, gastos na naman yan, no? Okay naman na yung ganitong quality, i-end mo na doon, ano? Hindi naman sa naghahanap pa tayo hindi tayo naghahanap ng mas magandang quality. It's just that you look at it at the perspective na, anong benefit ba ang i-add nito sa company? Wala. No? Sa customer, it's going to be the same. Uy, dinagdagan mo ng additional na cheese yung pagkain ko. Thank you, ah. Oh. So yes, natuwa yung customer mo. Pero masaya ba siya nung isang cheese? Oh, masaya na siya. Hindi na nga siya nanghihingi ng extra pa eh. Dinagdagan mo pa. No? So yan, additional cost yan for you. Extra process yan na hindi naman na kailangan. Ano? So, yon. And then, ito yung sa kanina, no? Ito yung success largely depends on how effectively the organization manages its operations. So, lahat ng mga bagay na yan are being monitored in the operations. Okay? So, what do you need to do? Ilisan ko na lang, ano? Ito yung mga map. Pagka kasi, ito, sa side na to ng leadership, ano? Ikaw, as a manager, sabi ko nga, no? Kayo later on ay magiging mga managers in your respective jobs. Gagawa ka ng sarili mong plans, diagrams, no? So, when you do that, no, process flow, etc., sasabihan mo yung mga tao mo, ganito ang gagawin natin. No? Ito yung mga basic shapes na gagamitin mo in your diagrams, no? Circle refers to an event. Itong parang some sort of rectangular, no? Shape is for an activity that represents task and sub-process. Itong triangle is gateway, forking decisions or merging of the paths. And then yung arrow is a flow or sequence flow. So, ito mga to, again, nasa sa inyo naman yun. Pwede kayo maging creative in terms of the shapes, colors, etc. Pero, again, ito yung pinapakita ko sa inyo, it is the standard. No? Kahit sa engineering, ganyan ang ginagamit. Sa IT, ganyan din ang ginagamit. So, para maiwasan yung misunderstanding, kasi hindi lang naman ikaw yung babasa niya. No? Kumari, gumawa ka ng process flow, tapos ginawa mo, parang LGBT, rainbow na yung kulay. So, wala namang problema doon. No? Kaya nga lang, naguluhan na yung iba. Ba't ang daming kulay nito? No? Parang sari manok na or halo-halo na yung kulay. Just make it simple, ano, so everybody can easily understand. Kasi nga, we don't want to waste time, resources, energy, no? So let's simplify things. No? So yan. Ito pa yung ibang symbols, no? Itong paper, folded data. Ito naman, dotted line, group of tasks. Annotation is yan, you have the bracket and then may text. And then you have this rectangle, tapos may process inside the pool or lane. Scope of the role of a performer. Handing off to another performer. So tatandaan nyo lang itong mga to, hindi ko naman sinasabing kabisaduhin ninyo to, no? But later on, in operations, magagamit nyo yan, ano? What symbol to use. Okay? So, ayun. I will leave this part to you, no, yung mga meaning yan for you to read kasi again matatapos na tayo, no. It's almost 11.
So yan, no? This is an example of a process flow. So gumawa ka ng diagram, no, sa business mo. Okay. So ano ulit yung circle, ano? Start of an event. Yan, merong tumawag or may nag-send ng email, may question, no? So ito yung flow, ito yung rectangle, no, handling the question. So dito kapag ka diamond, merging of events, no, handling it from one performer to another. So yan, ano? So ngayon, marunong ka nang gumawa ng process flow or diagram. Kasi alam mo na yung paggamit ng mga shapes, no? Kailan mo ba gagamitin yung diamond? Kailan mo gagamitin yung circle? Or kailan mo gagamitin yung rectangle? Kailan mo gagamitin yung broken rectangle? Right? Yan. So, yan. Example yan ng mga process flows. Pagka may problema yung customer, can I handle it myself? If yes, then sagutin mo, no? Gateway yan. Pag hindi, manghingi ka ng tulong sa level 1 support, no? O pagka yung level 1 support hindi niya kaya, ipapasa na naman niya sa iba, level 2 na yan, no? Ito hindi niya kaya, level 3. O, ganun, ano? Process flow yan. So yung mga tao, when you talk to them, pag tiningnan nila yung process flow, okay, so asan ba ako dyan? Ako yung level 3. So wala akong problema dito sa dalawang linya na to, no? Nandito ako sa babae. Pag pinasa na sa akin yung level 2, saka lang ako sasagot. Okay? So, yan. So what do you need to do? Ito, group activity, pero hindi ko na ito, I will put this in your Google Classroom as well as this material para masagutan ninyo siya. Okay? So, yun. Let me just end the recording.